Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Ang pagod ko na, Laila. Sa tingin ko, magpapahinga muna ako sandali, sabi ni Tina habang humiga sa aking kama, sabay buntong hininga ng madama ang lambot ng unan. Napangisi ako at ikinindat ang aking mga mata sa kanya. Ako ang abalang-abala sa pananahi habang siya ay abala sa pagkain ng junk food at ngayon gusto na niyang magpahinga. Inilaan ko na lamang ang aking pansin sa aking pananahi. Ilang minuto ang lumipas at sa wakas, natapos ko na ang aking damit. Umiti ako habang pinagmamasdan ang aking magandang likha. Pumunta ako sa banyo upang isuot ang damit at tiyakin kung akma ito ng perpekto. Paglabas ko mula sa banyo, lumapit ako sa tabi ng kama at tinignan si Tina na tahimik na natutulog. Humiga ako sa tabi niya at sabay sigaw sa kanyang tenga. Tina, kumusta ang itsura ko? Bigla siyang natagilid sa kama sa sobrang gulat at nagsimula akong tumawa sa tanawing iyon habang siya ay nagdaing sa kerot. Anong nangyari sa'yo, babae? Sabi niya sabay tingin sa akin. Napangiti na lamang ako at muling tinanong. Kumusta ang itsura ko, Tina? Sabay ikot-ikot para makita niya ang damit. Tiningnan niya ang damit na may pagkagulat sa mukha. Diyos ko! Ang ganda mo sa damit na iyon. Gustong-gusto ko ang damit, sobrang proud ako sa iyo, Laila. Sabi niya sabay punas ng peking luha at hilahin ako sa isang yakap. Nakakatuwa talaga siya. Tinugon ko ang yakap na may ngiti, alam kong nakagawa ako ng isang bagay na napakahalaga sa akin, at ipagmamalaki ako ng aking ina. Hindi ko na malayan na umiiyak na pala ako, hanggang sa marinig ko si Tina na mahina at mahinahong nagbubulong para ako ikalmahin. Ilabas mo lahat, Laila. Proud siya sa'yo, sabi niya, hinahaplos ang aking likod. Matagal na rin mula noong huling umiiyak ako para sa aking mga magulang. Pinili kong ituon ang aking isip sa masayang alaala, kaysa sa malulungkot na sandali. Ngumiti ako bago pumunta sa banyo upang magbihis muli. Matapos akong magbihis, lumabas ako ng banyo at pumunta sa aking closet upang ilagay ang damit. Bigla, narinig ko ang sigaw ni Tina. Hindi. Lumitaw sa akin ang takot, kaya agad kong isinara ang pinto ng closet at tumingin kay Tina. Ano kakalimutan ko pala na wala akong masusuot para sa party bukas. Sabi niya na halatang nasa panic mode habang naglalakad sa aking kwarto at mumurmo sa sarili. Lumapit ako sa kanya at inilagay ang aking mga kamay sa kanyang balikat upang pigilan ang posibleng panic attack. Kalma ka lang, Tina. May damit ako para sa'yo, sabi ko sabay kindat sa kanya habang lumalapit sa aking closet. Kinuha ko ang isang damit na dinisenyo ko ilang buwan na ang nakalipas, espesyal para sa kanyang kaarawan. Hihintayin ko sana ang birthday mo, pero siguro pwede mo na itong matanggap ngayon, sabi ko sabay abot sa kanya ng damit. Ang ganda ng damit. Ang galing mo talaga, Laila. Sigaw niya sabay halik sa aking pisngi na ikinatawa ko sa kanyang kabataang asal. Walang anuman, Tina, sagot ko sabay tawa. Lumabas ako ng kwarto at nagtungo sa kusina para kumuha ng pagkain. Sobrang gutom ko na, ilang oras na akong nagtatrabaho sa aking disenyo ng tuloy-tuloy. Namimiss ko na rin kumain ng spaghetti at meatballs, matagal ko nang hindi nakakain ng paborito kong ulam. Inihanda ko ang lahat ng sangkap para sa spaghetti at meatballs. Habang ginagawa iyon, nakita kong bumaba si Tina sa hagdan na may dalang handbag. Lumapit siya sa kusina at inabot sa akin ang isang shopping bag. Tiningnan ko siya at saka ang bag. Special gift ito para sa'yo. Huwag mong titingnan ang laman hanggang sabihin ko bukas, okay? Wala kang dapat tingnan. Kailangan ko na umalis, dadalhin ako ni Franco sa sinehan ngayong gabi, sabi niya habang kumukuha ng juice sa ref. Ibigay mo lahat ng detalye ng juice bukas ha, mag-enjoy ka. Sagot ko sabay kindat. Napatawa si Tina habang iniinom ang juice. Pagkatapos, lumabas siya ng apartment at bago tuluyang umalis ay sumigaw. Kita-kits bukas, 12:00 ng tanghali, okay Laila? Sabi niya bago isara at i-lock ang pinto. Napangiti ako sa kanyang kabaliwan at muling bumalik sa paghahanda ng aking hapunan. Sobrang pagod ko na, sa isip ni Kelly. Hindi ako tumigil sa trabaho buong araw.
Pumunta ako sa construction site para tingnan ang progreso ng bagong proyekto. Natutuwa ako dahil maayos ang lahat at masaya rin ang ating mga investor sa kinalabasan. Kinuha ko ang kape na inihatid ni Ryan kanina mula sa mesa. Habang hawak ang tasa, lumapit ako sa bintana at huminto sa pag-inom, pinagmamasdan ang magandang tanawin ng lungsod. Napakalalim ng aking iniisip na hindi ko na malaya na pumasok si Tony sa opisina hanggang sa nagsalita siya. "Hey Kelly, kamusta?" sabi niya habang papalapit sa akin, sabay ang ating bro handshake. "Okay naman, ikaw." "Ano nang ginagawa mo dito, man?" sagot ko habang umuupo sa sofa, patuloy ang pag-inom ng kape. "Dumating ako para makita ang paborito kong dude sa buong mundo," sabi niya sabay ngiti at umupo sa tabi ko sa sofa. "Kamusta na ang magiging misis, dude?" May maliit na ibon na nagsabi sa akin na magpapaparty ang mga magulang mo para sa kanya at hindi mo man lang ako inimbita. Nasaktan ako. "Ngayon na nakuha mo sila ila, parang nakalimutan mo na ako," sabi niya habang nagkukunwaring nasasaktan. Napahiya lang ako at mumiti ng bahagya. "Talaga, dude? Kahit hindi kita iniimbita, lagi mo namang inaanyayahan ang sarili mo," sagot ko, naaalala lahat ng beses na bigla siyang dumadating sa mga party ko nang hindi inabisuhan. Para sa akin, hindi na kailangan pang imbitahin ang isang taong alam na ang party bago pa man sabihin. "Tama ka, dude, siguro ay pamilya na rin ako," sabi niya sabay tawa, na ikinagalit ko ng bahagya. "At ano ba ang ibig mong sabihin sa ngayon na nakuha ko si Layla? Isa lang itong business deal at huwag mo nang ulitin ang ganoong biro," sabi ko nang may galit sa tono. Ngunit basta't ngumiti lang ang lalaki at nagsalita. "Sa usaping pamilya, nakita mo na ba ang," agad kong pinutol siya, alam ko na kung ano ang gusto niyang sabihin. Hindi ako nasa mood para sa kanyang biro ngayon. "Wala ako sa mood para sa iyong mga biro ngayon, Tony, kaya tigilan mo na," sabi ko sabay tingin sa kanya, tila hinahamon siya. Sige, relax lang," sabi niya habang iniangat ang kamay sa tanda ng pagsuko. Isang batang espiritu sa katawan ng isang matandang lalaki, yan lang ang masasabi ko. "Anong sinabi mo?" tanong ko habang itinaas ang kilay. Sabi ko, "Ang ayos mo ngayon, Kelly," sagot niya sabay ngiti na maihalong kalokohan. "Salamat," sagot ko ng seryoso habang kinuha ang laptop ko at nagpatuloy sa trabaho. "Tony, gusto kong alamin mo kung bakit nasisanti sa trabaho sila ila," sabi ko sa kanya ng seryoso. Mukhang talagang talentado ang babae, kaya gusto kong malaman ang dahilan ng kanyang pagkakatanggal. "Okay, aayusin ko yan at bibigyan kita ng update," sagot niya habang bumabangon mula sa sofa. "Makikita kita bukas, Tony," sabi ko. Pinag-bro handshake namin siya bago siya lumabas ng opisina. Tiningnan ko ang oras at napagtanto kong medyo huli na. Mabilis kong inayos ang mga file sa mesa, kinuha ang aking suitcase, at naglakad palabas ng gusali. Pumunta ako sa pribadong parking lot, sumakay sa kotse, at nagmaneho pa uwi. Pagdating sa bahay, agad akong humiga sa kama. Hindi ko maiwasang isipin ang nangyari kanina sa araw na iyon. Nagising ako nang may buntong hininga. Hindi ako nakatulog kagabi dahil patuloy kong iniisip ang nangyari sa apartment ng baliw na babaeng iyon. Hindi ko maipaliwanag kung bakit hanggang ngayon ay nararamdaman ko pa rin ang kakaibang pagnanasa. Hindi ko maintindihan kung ano ang ginawa niya sa akin. Nagpasya akong tapusin muna ang ilang trabaho dahil hindi ako makatulog. Tiningnan ko ang alarm clock, 3:00 ng madaling araw na pala. Agad akong bumangon mula sa aking king-size na kama at nagpunta sa study room para magtrabaho. Ilang minuto ang lumipas habang abala akong nagtatrabaho sa proyekto gamit ang laptop. Nakatuon ang tingin ko sa screen, sinusubukan lumikha ng kakaibang disenyo. Hindi ko na malaya na nakatulog pala ako sa study room habang nagtatrabaho. 2 oras ang lumipas. Lumabas ako mula sa walk-in closet, kumpleto na ang aking kasuotan para sa trabaho. Mabilis kong inayos ang aking necktie at sinprayahan ng kolog ang sarili. Masakit pa rin ang likod ko mula sa pagkakahiga kanina. Hindi ako makapaniwala na nakatulog ako sa study room sa pinaka hindi komportableng posisyon. Ang babaeng iyon ang may kasalanan, hindi pa kami kasal, pero parang pinapahirapan na niya ako. Kailangan kong matutong kontrolin ang sarili kapag kasama siya. Kinuha ko ang relo sa mesa at isinabit sa aking pulso. Tiningnan ko ang refleksyon ko sa salamin at mumiti. Maganda ang hitsura ko, sabi ko sa sarili. Pumunta ako sa kusina para kumuha ng kape. Uminom ako ng 1 tasa bago lumabas ng mansion.
Nakita ko na ang driver ko na nakatayo sa tabi ng sasakyan, naghihintay sa akin. Tinawagan ko siya kanina dahil siya ang magmamaneho sa amin ni Laila papunta sa party mamaya. Hindi ko talaga gusto magmaneho sa mga formal na okasyon, lalo na ngayon, wala talaga akong gana. Masakit pa rin ang likod ko habang lumalapit sa kotse. Magandang umaga, Ginoong Abuitis, bati ni Daniel, ang driver ko, nang magalang. Magandang umaga, tugon ko sabay kindat. Binuksan niya ang pinto ng sasakyan at pumasok ako. Ilang minuto ang lumipas, dinala niya ako sa harap ng aking gusali. Mabilis niyang binuksan ang pinto ng kotse habang bumababa ako at pumapasok sa loob. Maaga pa kaya kakaunti pa lang ang tao sa gusali. Ilang oras ang lumipas. Abala pa rin ako sa pagdidisenyo ng may kumatok sa pinto. Pasok, sagot ko nang hindi tumitingin. Sir, dumating na po ang inyong suite para sa party, sabi ni Ryan, ang personal assistant ko. Tumingin ako sa kanya at nakita ang suot na espesyal na in-order ko para sa party. Inutusan ko siyang ipadala ito sa bahay ko. Lumabas siya matapos isara ang pinto ng opisina. Ilang minuto ang lumipas, pumasok muli siya. Sir, tumawag po ang ina ninyo kanina at sinabi niyang dumating kayo ng maaga sa party, wika niya. Naiisip ko na mas mabuti nga na sundin ko ang sinabi niya dahil kilala ko ang ina ko. Mahirap lapitan kapag inaatasan ka niya. So, anong oras na ngayon, Ryan? Tanong ko nang hindi tumitingin sa screen. 4:00 na po ng hapon, sir, sagot niya. Naku, paano naman kabilis ng oras? Agad akong tumayo mula sa upuan, isinara ang laptop at inilagay ito sa aking suitcase. Mabilis kong inayos ang sarili, kinuha ang telepono at isinaksak sa bulsa. Sinuri ko kung may nakalimutang dala. Hindi ko akalain na naabala ako sa trabaho na hindi ko namalayan kung gaano nakatagal ang lumipas. Kailangan kong umuwi, maligo at pumunta sa bahay ni Laila para sunduin siya. Sana nakahanda na siya. Ayaw ko talagang maghintay ng kahit sino, lalo na ng babae, sabi ko sa sarili ko sabay buntong hininga. Habang naglalakad palabas ng opisina patungo sa aking pribadong elevator, iniabot ko ang suitcase kay Ryan na sumusunod sa likod ko, sabay utos kung ano ang gagawin niya. Pumasok ako sa elevator at kinuha ang suitcase mula sa kanya. Lumabas ako ng elevator at tinahak ang labas ng gusali nang hindi na tumitingin sa ibang tao. Paglabas ko ng gusali, nakita ko na ang driver ko na naghihintay. Agad akong sumakay sa sasakyan at nagmaneho siya pa uwi sa bahay. Samantala sa apartment ni Laila. Maagang nagising ako kaninang umaga at nagpasya akong mag-jogging para maglinis ng isip. Hindi ako nakatulog kagabi dahil paulit-ulit kong iniisip ang posibilidad na maembaras sa party. Pumunta ako sa closet at nagsuot ng sport bra at short. Ginupit ang buhok ko sa isang cute na ponytail at isinuksok ang earphones. Sinara ko ang apartment at nagsimula sa jogging sa paligid ng kapitbahayan. Pagkalipas ng ilang minuto, nagpahinga ako at napansin ang isang maaliwalas na bakery restaurant. Pumasok ako at bumili ng isang tasa ng kape at masarap na muffin. Natapos ko ang muffin at nagpasya akong kumuha pa ng ilan para sa bahay. Lumabas ako at nagjogging pabalik sa apartment. Pagpasok ko, isinara ko ang pinto at napansin kong nakaupo si Tina sa sala, abala sa panonood ng telebisyon, isang dilaw na sponge na nakatira sa malalim na dagat habang nagmunching ng chips. Paano ka nakapasok sa apartment ko? Tanong ko sa sarili. Lumapit ako sa kanya at umupo sa sofa. Oh, hinakabalik ka na, Laila, sabi niya sabay ngiti. Tiningnan ko siya ng may tanong sa mata. Napangiti siya at sumagot, nag-slight shrug, nakalimutan mo ba? Alam ko kung saan mo tinatago ang spare key mo. Nilingon ko siya at naintindihan ko na. Anong nasa bag? Siya ba yung sa palagay ko? Sabik niyang sigaw, parang batang nakakita ng regalo sa Pasko. Kinuha niya ang bag na may mga muffin sa mesa at inubos ito ng sabik. Hindi ako nagulat, palagi siyang ganoon sa pagkain, pero hindi pa rin siya tumataba. Nakita ko siyang lumapit sa kusina para kumuha ng tubig habang ako naman ay umaakyat sa hagdan para maligo. Paglabas ko mula sa banyo, nakatabi ang tuwalya sa katawan ko at nagdidiin ng isa pang tuwalya sa buhok. Nagulat ako nang makita si Tina sa aking kwarto, nakaupo sa kama na may smug ng ngiti sa mukha. Lagay mo na ang iyong balabal, Laila. Kailangan na kitang ihanda para sa party, sabi niya sabay ayos ng buhok gamit ang hairbrush. Alam kong kapag ganoon siya, hindi ako makalalaban. Sinubukan kong tumutol, ngunit tinahak niya ako ng tingin na hindi ko na maipaglaban ang argumento.
Napangiti ako at sinuot ko ang balabal ko, huminga ng malalim, alam kong hindi dapat magkaroon ng matalik na kaibigan na kinatatakutan mo, kahit na kaibigan mo siya. Upo ako sa harap ng dressing mirror habang si Tina ay abala sa pag-aayos ng aking buhok at paglalagay ng iba't ibang beauty products sa aking katawan. Hindi niya ako pinayagang tingnan ang aking sarili sa salamin hanggang sa matapos niya ang lahat. Pagkalipas ng ilang oras, malapit na ang oras ng party. Natapos na niya ang aking makeup at sinabi niyang oras na para isuot ko ang aking damit. Pagkalipas ng ilang sandali, nakaayos na ako sa aking damit at muling umupo nang mabilis na tinapos ni Tina ang huling detalye ng aking makeup. Hindi ko pa rin alam kung ano ang hitsura ko, sana hindi niya ako gawing parang payaso. Hiniling niya sa akin na kunin ang bag na ibinigay niya sa akin kahapon at buksan ito. Nang gawin ko, nakita ko ang paris ng heels na tugma sa aking damit, kasamang hikaw at isang clutch. Napasigaw ako sa tuwa habang tinitingnan ang mga ito, napakaganda nila. Ngumiti ako at niyakap siya ng may pasasalamat. Talagang siya ang pinakamahusay. Matapos isuot ang aking sapatos, pinayagan niya akong tingnan ang aking sarili sa salamin. Labis akong namangha sa aking refleksyon. Ang buhok ko ay nakaayos ng maayos sa isang classic bun, at ang makeup ay perpektong nagkumplemento sa aking bala. Tumingin ako kay Tina at nakita ang smog ng ngiti sa kanyang mukha. Alam ko, di ba? Ang ganda mo, Laila. Siguradong mapapangiti si Kelly pag makita kanya, sigaw niya sabay saya. Aray, Tina. Hindi ko yata sa ganun siya mag-react, sagot ko ng maihalong pag-aalinlangan. Tingnan natin, Laila, wika niya sabay kisap mata. Biglang may narinig kaming doorbell. Aba, mukhang dumating na si Prince Charming, dagdag niya sabay tawa bago lumabas ng kwarto. Umiling lang ako sa kanya habang pinagmamasdan ko ang aking sarili sa salamin at mumiti. Tinawagan ako ni Tina upang ipaalam na dumating na si Kelly. Mabilis kong isinuksok ang espesyal na diamond necklace na regalo ng aking mga magulang. Pagkatapos, bumaba ako sa hagdan. Dumating na ako sa apartment ni Laila at pinindot ang doorbell. Isang magandang babaeng may pulang buhok ang bumukas ng pinto. Ikaw ba si Kelly? Tanong niya sabay ngiti. Tumango ako bilang kumpirmasyon. Pasok ka, anyaya niya. Pumasok ako sa apartment at nagtungo sa sala, umupo sa sofa. Babalik si Laila agad, sabi niya sabay ngiti. Bago pa man ako makasagot, sumigaw siya mula sa itaas. Itaas mo na ang puwit mo, Laila. Dumating na ang Prince Charming mo. Pinikit ko ang aking mga tainga. Napakalakas ng boses niya. Napansin ko ang oras at sana ay magmadali si Laila, ayaw kong malate. Narinig ko ang tunog ng takong habang pababa sa hagdan. Tumingin ako at nakita si Laila. Wow, ang ganda at sexing anyo niya. Ang kanyang damit ay perpektong nagpakita ng tamang kurba ng kanyang katawan. Napatingin ako sa kanya, tila baga isang pusang na in love, hindi makatingin sa iba. Sa susunod na kabanata, asahan ang mas masiglang party kung saan haharapin ni Laila ang mga sorpresa at reaksyon ng mga bisita, lalo na kay Kelly. Makikita rin ang mas malalim na ugnayan at tensyon sa pagitan ng mga karakter na magbibigay ng bagong hamon at emosyonal na karanasan. Kaya abangan natin,